Hi! Ako si Majo, a single mom of 5. Hi mga mommies! And hi everyone! Sa vlog natin ngayon, gusto kong i-share sa inyo kung ano ang mga aral na natutunan ko sa paglaki ko ng walang magulang. At paano nito binago ang paraan ko ng pagiging isang ina ngayon. Start tayo sa childhood story ko. Lumaki akong walang magulang sa tabi ko. Dahil sila ay OFW, nagtatrabaho abroad. Pero hiwalay sila. Lumaki kami sa mga tita, walang kinamulatan na tatay at nanay. Hindi pa namin noon ramdam yung ibig sabihin ng pangungulila. Or hindi pa namin yun alam, hindi pa namin yun napapansin. Akala ko dati ay okay lang yung ganon. Hindi ko pa naiintindihan noon na bakit kailangan silang umalis. Na namulat ako na wala akong magulang hanggang sa nag-iisip na ako. Ganon pa rin yung sitwasyon. Basta diretso lang ang buhay, wala kang maririnig na bakit sila nandun, bakit kami nandito. Kasi noon iba pa yun, no? Masyado pang pribado ang mga salita, masyadong limited. Less pa yung communication ng mga matatanda noon o na magulang sa mga bata. Hindi katulad ngayon na open na lahat tayo sa mga bagay-bagay. Naramdaman ko yung kakulangan. Yung gusto mo sana na may kausap ka, meron yung mayakap sa'yo, pag yung feeling mo naaapi ka, yung mga ganon, at yung may gumagabay sa'yo. Sa mga events sa buhay ko, katulad ng birthdays, graduation, mataas ang mga grade mo sa school, may sakit ka, at marami pang iba. Walang nanay at tatay sa tabi ko ng mga time na yon. Kaya habang lumalaki ako at nagkakaisip, nasanay ako na gano'n ang flow ng buhay. Pero doon ko rin natutunan kung paano ko itayo ang sarili ko kahit mag-isa. Natutunan kong maging matatag kahit mag-isa dahil sa wala sila laging gabay. So, natutunan kong magdesisyon at magtiwala sa sarili ko. Hindi madali, pero ito yung nagpatibay ng loob ko. Natutunan kong pahalagahan ang presensya, hindi lang ang mga bagay. Katulad ng palaging may package, may mga padala, ganyan. Pero, wala ka talagang nararamdaman na nandyan sila. Walang yakap, wala kang... Kasi bata pa eh, gusto mo yung nakayap. Lagi kang naka-okyabit, ganyan, nakasandal sa magulang. Yung mga simpleng ganon. Kaya ngayon, mas pinili kong nandito ako para sa mga anak ko. Present, hindi lang provider. Natutunan ko din maging mapagpatawad. Kasi may mga panahon na nagtatampo ako sa kanila. Pero nung ako na mismo yung naging magulang, naintindihan ko na minsan ginagawa mo ang lahat para sa pamilya kahit na mahirap. Natutunan ko din magmahal ng buo. Kahit minsan, kulang ako noon sa pagmamahal. Dahil alam ko kung gaano kasakit yung feeling na mag-isa. Mas pinipili kong ipadama sa mga anak ko na hindi sila nag-iisa. So, yung mga pinagdaanan ko noon, yun din ang nagturo sa akin kung anong klaseng nanay ang gusto kong maging. Kaya sa 5 kong anak, gusto kong iparamdam sa kanila na kahit anong pagod ko, ay nandito lang ako. Mas pinapakinggan ko sila kasi alam ko yung feeling na walang nakikinig. Mas open ako sa kanila kasi ayokong maramdaman nila na kailangan nilang itago ang problema nila. At kahit na hindi perpekto, hindi ako perpekto bilang nanay, kahit minsan kulang din ako, sinisiguro ko na buo ang pagmamahal na ibinibigay ko sa kanila. So guys, kung lumaki ka rin na walang magulang katulad ko, tandaan mo na hindi hadlang yon para hindi ka maging mabuting magulang ngayon. Minsan, yung mga sugat natin noon, yon ang mga dahilan kung bakit marunong tayong magmahal ng totoo. So guys, maraming salamat sa pagsama niyo sa amin today. Sana ay nakapagbigay ng inspirasyon ang story at ang journey namin. Kaya don't forget to like, comment, and subscribe. And be a part of our growing community. Simple life, big love. From Majo family to yours.